Bata pa lang ay namulat na ako sa mga bagay na may kinalaman sa jugjugan. At nakakahiyamang aminin ay sa sarili ko pang pamilya ito matutunan, maunawaan at maranasan. Ang aking Papa William ay siyang nagpapatakbo ng aming sariling negosyo na isang hardware sa Tondo. At ang aking Mama Betty ay siya namang taong bahay at nakatuon sa pagpapalaki at pag-aalaga sa aming tatlong magkakapatid. At si Kuya Ryan ang panganay at 3 taon ang tanda niya sa akin. Ako ang panggitna habang si Dennis naman ang aming bunso na mas bata sa akin ng 4 na taon. Palasimba ang aming pamilya at sinisiguro ni Papa na magkakasama kaming nagsisimba tuwing linggo sa Quiapo. Maayos din ang aming mga grado sa paaralan at sa katunayan, kaming 3 magkakapatid ay mga honor student at nakapag-aral sa magandang institusyon sa Maynila. Binibigay din ang aming hiling mula sa aming mga magulang at halos ma-spoiled na kaming 3 sa pag-uubayan ni Mama at Papa sa aming pangangailangan. May tuturing akong Papa's girl dahil binibigay lahat ni Papa ang naisin ko. At marahil, ako lang ang nag-iisang babae nilang anak. Minsan, noong ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang, ay napapadalas ang ginagawang pagsundo sa akin ni Kuya Ryan. Dahil nga may inaasikaso si Mama tungkol sa kanilang lupain sa probinsya nila sa Pangasinan at nanatili rin doon ng 2 buwan. Kung kaya't si Kuya Ryan muna ang nag-aasikaso sa aming magkapatid. Minsan, sa paghatid ni Kuya Ryan sa akin, ay napag-alaman namin na walang pasok ang aming klase. Dahil may meeting na gaganapin ang mga guro ng grade 4. Kaya minabuti nila kaming pauwiin upang makapagpahinga na lamang sa bahay. Agad naman akong inuwi ni Kuya. At dahil sa naabala na siya sa paghatid sa akin at wala akong makakasama sa bahay, ay minabuti ni Kuya Ryan na samahan ako at lumiban na lamang siya sa klase nito. Pagdating sa bahay ay agad akong nagtanggal ng aking uniforme at naiwan lamang ang aking sando at antis. Madalas naman na ganon ang aking ayos pagdating ko galing eskwelahan. At minsan, nagpapalipas muna ako ng ilang minuto sa harap ng TV bago magtungo sa aming kwarto upang magsuot ng salawal. Nang matapos ang ilang minuto, ay pumanhik ako sa silid upang magbihis. Ngunit nagulat ako nang pagbuksan ko ang aming pinto. Naaktuhan ko si Kuya Ryan na nagbibihis din at tanging maikling salawal lamang ang suot niya sa oras na iyon. Napatitig ako sa bukol sa harap niya dahil ngayon ko lang talaga nakita si Kuya sa ganoong ayos. Oh, bakit napatanga ka dyan, Marga? Wala Kuya. Sabay lihis ng titig sa kanyang harapan. Ikaw marunong ka nang tumingin sa mga bawal. Panunukso ni Kuya. Bigla niya akong pinalapit sa kanya dahil may sasabihin daw ito. Kaya agad naman akong lumapit. Naupo siya sa tabi ng kama nang bigla niyang hatakin ang kamay ko papalapit sa kanya. Kung kaya bigla akong napasandal sa pagitan ng kanyang hita. Ramdam ko ang laman ng pagitan ng hita niya. At dahil sa maikling salawal lang ang suot nito, ay agad kong napansin ang lalo pa nitong pag-umbok. Parang napahiya si Kuya sa nangyari. Kung kaya bigla siyang napaupo at sinabihan akong magbihis na. Agad naman akong sumunod at kumuha ng salawal sa aparador. Nang akmang isusuot ko na, ay napansin kong titig na titig si Kuya.
kung kaya't tumalikod ako sa pagkakaharap sa kanya. Ilang saglit lang, ay nagulat ako nang yakapin ako ni Kuya Ryan mula sa likuran at itinulak sa kama. Nakipagbiruhan bigla si Kuya, kaya't nakipagkilitian na din ako. Madalas naman namin gawin ang magkulitan at magharutan, lalo na kung andyan si Dennis. Para kaming mga bata na naghaharutan at hindi alintana na nasasanggi ko na pala ang kanyang alaga dahil sa pagkakayakap namin at paggulong sa ibabaw ng kama. Maya-maya pa ay bigla kong naramdaman ang kamay ni Kuya Ryan sa pagitan ng mga hita ko. Ikaw Marga ha, kanina mo pa pinabangga yung alaga ko eh. Kung ikaw kayang hawakan ko. Ay, Kuya ano ka ba? Nagulat ako sa ginawa ni Kuya. Subalit parang nagbago ang ihip ng hangin. Dahil biglang natahimik si Kuya Ryan. Parang biglang nag-iba ang katauhan nito. At walang sabi-sabing ibinaba ang suot niyang panloob. At talaga namang nagulat ako nang gawin niya iyon sa harapan ko. Marga, tignan mo. Biglang tumigas ang alaga ko oh. Ang ganda mo kasi eh. Ang puti mo, makitis ang kutis mo, at saka ang lambot ng katawan mo. Kaya ayan, hindi ko na napigilan. Tila ako pa ang sinisisi ni Kuya sa nangyari sa alaga nito. Marga, total na ipakita ko na sa'yo itong akin. Mas maigi siguro kung makikita ko din yang sa'yo, hindi ba? Tanong ni Kuya. Ha? Okay ka lang? Eh kung isumbong kaya kita kay mama at papa. Isusumbong mo ako? Ano kaya sa tingin mo ang sasabihin nila kapag nalaman nila na nakita mo na rin itong alaga ko? Pangbubos ka ni Kuya, na tila desidido din na makita ang aking lungga. Kaya nga ipakita mo na lang yan sa akin, Marga. Total, nakita mo na itong akin eh. Para patas lang tayo, di ba? Saglit din akong napaisip sa gustong mangyari ni Kuya Ryan. Hanggang sa maramdaman kong isinalya niya ako pahiga sa kama at tumungo siya sa bandang harapan ko. Hindi ako makapagsalita dahil parang nalilito ako sa mga nangyayari. Hinubad na rin ni Kuya ang suot kong pangitaas at pumesto sa bandang harapan ko habang nakahiga ako sa kama. Ramdam kong kinalawit niya ang magkabilang garter ng antis ko at unti-unting ibinaba ito hanggang sa tuluyan ng mahubad at malantad ang aking maliit na pakpak na kahit wala pang isang buhok nung panahon na iyon. Wala akong masambit na kahit anong salita dahil para akong binuhusan ng malamig na tubig. At ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan, lalo na nang walang sabi-sabing dumampi ang daliri ni Kuya sa aking bukana. Pinilit kong may maisambit na salita sa kanya upang ipaalala na masama ang kanyang ginagawa. Kuya Ryan, bakit mo ginagawa yan? Tama na please. Sambit ko sa mahinang tinig. Pero tila mas mapangahas pa ang kanyang mga kamay sa aking katawan. At ngayon ay inangat na ng isang kamay niya ang aking sando. Hanggang sa tumambad ang aking murang dibdib na wala pang umbok. Marga, siguradong magugustuhan mong itong gagawin ko sa'yo. Basta, secret lang natin to, okay? Nalilito ako at wala akong maintindihan nung panahon na iyon. Nagpaubayan na lang ako dahil ang alam ko ay may sarap ang kiliting dulot ng bawat haplos niya sa aking katawan. Parang sinasabi ng aking katawan na hayaan na lang si Kuya kung ano ang gagawin niya. Total, kuya ko naman siya
at mas may alam kaysa sa akin. Nang maiangat ni Kuya Ryan ang aking sando, ay nagulat ako sa ginawa niyang paglapit sa aking dibdib. Sinibasib niya iyon. Napakalakas ang daloy ng kuryente sa aking katawan. Habang patuloy si Kuya sa pagsibasib sa aking pakwan, ay patuloy naman ang isa niyang kamay sa paghaplos sa aking lagusan. Kuya Ryan, ano ba ito? Daing ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba ang ginagawa ko? Ititigil ko na ba, Marga? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot. Pero umiling ako sa kanya na senyales na gusto ko din ang ginagawa niyang iyon. Nagpatuloy si Kuya sa ginagawa niya sa aking murang katawan. Hanggang sa laking gulat ko, naabutin niya ang aking kamay at ikulong sa aking palad ang kanyang alaga. Yak, Kuya, ano ka ba? Pandidiri ko. Dahil sa wala pa talaga akong alam sa mga ginagawa niya sa akin. Basta, hawakan mo lang. Tapos, itaas baba mo lang sa loob ng palad mo, okay? Utos niya sa akin. Hanggang sa sinunod ko siya sa gusto niya. Naisip ko na wala din saysay kung pigilan ko si Kuya. Dahil nga nakakaramdam na rin ako ng kiliti sa aming ginagawa. Umarap si Kuya sa akin at hinalikan ako sa labi at tinuruan niya ako kung paano gamitin ang aking dila sa pakikipag-espada. Nagtataka ako dahil kung tutuusin ay bata pa si Kuya sa edad na 13. Bakit parang ang dami na niyang alam? Patuloy lang kami ni Kuya sa aming paglalaro hanggang maramdaman kong may anong likido na umaagos sa aking lagusan. Kaya't agad kong inalayo ang kamay ni Kuya Ryan upang maiwasan madumihan iyon. Pero mas lalo pa niyang idiniin ang daliri hanggang palalim na ng palalim. Ayos ka lang, Marga. Nakabuga ka na, oh. Ibig sabihin, nasarapan ka din sa inihanda ko sa'yo. Yap, Kuya, sobra. Sagot ko naman. Ang sarap din ng bibingka mo, Marga. Hindi kita pagsasawa ang laruin. Pulong ni Kuya. Total, basa na itong lagusan mo, Marga. Testing ko lang ipasok itong alaga ko, ha. Masarap daw yung ganun eh. Pagpapaalam ni Kuya Ryan sa akin upang basagin ang aking puri. Dahil sa wala akong kaalam-alam, ay pumayag na ako sa balak ni Kuya. Nang magkapantay na ang aking bukana sa kanyang alaga, ay nakaramdam ako ng matigas. At alam kong pumipintik-pintik pang alaga niya na nakapatong sa aking lungga. Kuya Ryan, mukhang hindi magkakasya yan sa loob ng lungga ko, oh. Ang taba eh. Bahagyang pagmamakaawa ko. Basta ako ang bahala, Marga. Napanood ko na ito eh. Ang laki ng alaga ng lalaki pero nagkasya naman sa lungga ng babae. Sagot naman ni Kuya. Okay. Basta kapag masakit na, tama na Kuya, ha. Paalala ko sa kanya. Sinimulan na niyang ikaskas ang pinakaulo ni Junjun para dumulas ang dadaanan nito. Hanggang sa maramdaman kong unti-unti na siyang tumutulak pailalim sa aking lagusan. Napakagatlabi ako sa pagpasok ng alaga ni Kuya Ryan sa aking masikip na kuweba. Ulo pa lang ni Junjun ang nakapasok. Napaimpit na ako at napahiyaw ng bahagya sa sobrang kirot. Bigla na lamang tinakpan ni Kuya ang bibig ko upang hindi ako mapasigaw sa sakit. At parang mas lalo pa naging agresibo si Kuya nang makitang nasasaktan ako sa pagpasok niya sa akin.
Shit, Marga, ang sarap ng bibingka mo. Kasunod nun, ang pagdiin niya sa loob ng aking longga. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Kasabay nito, ang pagtulo ng aking luha. Naramdaman ko ang pagbaon ni Kuya ang kanyang kabuuan sa aking kaloob-looban. Ang sakit, Kuya. Tama na, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Iisin mo lang, Marga. Sa una lang daw yan masakit. Kuya, iyak na lang ang aking nagawa sa oras na iyon. Niyakap ako ng mahigpit ni Kuya Ryan, sabay ng marahan niyang pagkanyod sa akin. Ilang pagbumba pa ang nakalipas, ay napalitan na ng kiliti ang kirot at parang umatras ng aking mga luha nang maramdaman ko ang paghasa ng aming laman. Ang sarap pala sa pakiramdam ang pag-atras sa bante ng laman ni Kuya sa loob ng aking lagusan. Kuya, ilalim mo pa please. O, diba? Sabi ko na sa'yo, mawawala din yung sakit, Marga. Nakikiliti ka na ba? Tanong ni Kuya Ryan. Oo, Kuya, ang sarap pala. Sagot ko naman. Halos sumasabay na ako sa bawat pag-indayog ni Kuya Ryan. At tila ayaw ko nang pakawalan ang alaga nito na nakakulong sa aking lungga. Ang sarap sa pakiramdam, lalo na't naiisip ko, nakakaiba ito. Oo nga, bata pa ako. Alam ko naman na bawal itong ginagawa namin, lalo na't magkapatid pa kami. Nadugo ko ang unang umangkin sa aking pagkababae, at aminin ko man o hindi, ay nasasarapan ako ng lutong hotdog ng aking sariling kapatid. Ilang minuto pa ang itinagal ng ginagawang pag-indayog ni Kuya, nang bigla siyang nagbuga ng puting likido sa aking lagusan. Napakasarap ng aming pakiramdam sa maling pagniniig naming iyon. Nang akmang itataas na ni Kuya ang kanyang alaga sa aking lungga, ay sumambulat ang napakaraming likido at nagkalat iyon sa aming kobrekama. Nakailang ulit pa namin ginawa ni Kuya iyon. Tumigil lamang kami nung malapit nang umuwi si Papa. Tumuloy naman si Kuya upang sunduin si Dennis sa eskwelahan, kung kaya't ako na lamang ang inabutan ni Papa sa aming bahay. Naging mas malapit pa kami ni Kuya Ryan dahil sa pangyayaring iyon, at nagpatuloy pa ang paglalaro namin ng apoy hanggang nakagraduate ako ng elementarya. Panandalian natigil namin iyon ng mga 2 taon, hanggang maulit na naman nung matapos na ang pasukan ko nung second year high school ako. Bakasyon noon, nang magkataon, kami lang ulit 2 ang naiwan sa bahay. Naging malikot pa nga ang aming imahinasyon sa panahon na iyon. Naisipan naming kunin ang video camera ni Papa sa kwarto at gamitin namin upang kunan ang eksenang hindi namin dapat gawin. Mahaba-habang bayuhan namin ni Kuya Ryan ang nakuhanan namin ng video. Itinago ni Kuya ang tape na yon upang may mapanood kami minsan at para malaman na rin namin kung ano ang itsura naming magkapatid habang magkapatong. Naging bukas naman sa isip ko ang pakikipagkarerahan, hanggang sa may panibago pa akong natuklasan na ikinabahala ko namang muli. Nasa 3rd year high school na ako noon at si Kuya Ryan ay 2nd year college na. Nang minsan napaaga ako ng uwi. Naabutan ko si Kuya Ryan na nasa kwarto nila Mama at Papa.
Hindi ordinaryong tagpo ang aking natanaw. Dahil nung sumilip ako sa kwarto ng aking mga magulang, ay nakita kong minamanduhan ni mama si kuya, habang nakaibabaw si mama at nakatuhog ang alaga ni kuya sa kanyang lagusan. Parehong hubot-hubad ang dalawa, habang si mama ang tumatrabaho at si kuya ay nanatiling sinisibasib ang naglalakihang bundok ni mama. Aaminin kong nag-init na naman ako nang makita ko ang pag-iisa ng katawan ng aking ina at ang aking kapatid. Inilabutan ako sa una at para akong natuklaw ng ahas sa aking natanaw. Nakakakiliti ang alaga mo, anak. Ungol ni mama habang tuloy sa pag-indayog sa ibabaw ni kuya. Ma, ang sarap ng bibingka mo. Tanging naiungol ni Kuya Ryan. Todo bigay si mama sa pag-indayog dahil sa pag-aakalang silang dalawa lang ang nasa bahay nung oras na iyon. Titig na titig ako sa mainit na eksenang iyon at talaga namang nagtinit ang katawang ko. Pero wala akong magawa kahit na nais kong sumali sa kanila. Biglang binunot ni mama ang pagkakabaon ng alaga ni kuya sa kanyang lagusan at nag-iba ito ng posisyon. Ryan, anak, eto ng paborito mo. Sambit ni mama. Ibuga mo lahat sa loob ng pang-upo ko ha, tulad ng dati. Dali na, anak. Sa sinabi ni mama na tulad ng dati, ay nangangahulugan na matagal na pala nila itong ginagawang mag-ina. Bigla ko tuloy na alala si Papa. Ano kaya ang gagawin niya kapag nalaman niya na kinakabayo ni Kuya si Mama? Parang naisip ko ang gulong maaaring mangyari sa hinaharap at kasabay nun ang pagkaramdam ko ng awa sa aking ama. Bumalik ang isipan ko nang muli ko marinig ang malakas na ungol ni Mama. Ryan, mahal na mahal kita. Pinasaya mo na naman ako, anak. Ganyan nga, anak. Ganyan nga. Nakita ko na lamang na biglang parang nanlantang gulay si Kuya at nanatiling nakabaon din ang alaga nito sa pang-upo ni Mama. Sa kaba ko ay naisipan kong dahan-dahan lumabas muli sa bahay at magpanggap na kumatok at magkunwaring kararating ko lang. Dumating na din ang araw na nakausap ko si Kuya Ryan at inamin niya ang lahat sa akin. 10 taon pa lamang daw siya ay naranasan niya na iyon kay Mama. Kaya pala maaga din nagka-interes si Kuya sa bayuhan at ako ang naging kalaro niya. At ang nakakagulat ay madalas din daw sinisibasib ni Mama ang alaga nito, lalo na kapag dalawa lang sila sa loob ng bahay. Tila mahirap paniwalaan na ang imaheng ipinapakita ni Mama sa amin at sa ibang tao ay ibang-iba sa pinapakita niya kay Kuya Ryan. Pero tanggap na iyon ng isipan ko dahil na din sa nakikita kong namamagitan sa kanila. Tulad ng dati ay nagpatuloy pa rin ang aming laro ni Kuya at ang kanilang pagsisiping ni Mama. Kung wala si Papa at kami lang ni Dennis ang nasa bahay. Kinukwento ni Kuya Ryan ang lahat ng nangyayari sa kanila at natutunan niya kay Mama. At iyon naman ang ginagamit niya sa akin kapag kami na ang nasa kama. 1 taon ang nakalipas ay nagkaroon ng malubhang karamdaman si Papa. Matagal niya na pala iyong iniinda. Sinabi ng doktor ni Papa na may taning na ang buhay niya at ilang buwan na lang ang nalalabi sa kanyang buhay sa ibabaw ng mundo.
Naging malungkot ang kabahayang iyon at maging ang aming mga lihim na gawain ay natigil dahil sa sitwasyon naming hinaharap. At yun nga ay ang nalalapit na pagkawala ng aming mahal na ama. Maging si Mama ay umiwas na muna kay Kuya Ryan at inaasikasong maigi si Papa at pinagsisilbihan niya ng todo. Ganon din kaming magkapatid. Nais ni Mama na mag-iwan ng magandang alaala kay Papa bago man lang ito pumanaw sa mundo. Mahal na mahal ko si Papa, lalo na't mas malapit talaga ang loob ko sa kanya kaysa kay Mama. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang minsan napatunayan ko ang pagmamahal ko sa aking Papa. Wala akong pasok noon at si Mama ay nagpasama na mag-grocery kay Kuya Ryan at nangungulit din si Dennis na sumama dahil may ipapabili kay Mama. Nagpaiwan ako ng kusa dahil nga walang mag-aasikaso kay Papa. Lalo na bedridden na ito ng mga panahon na iyon at hindi na naglalabas dahil makakasama sa kanya ang sobrang pagod. Madalas siyang nakahiga lamang at nagpapahinga sa bahay. Walang plano sa mga susunod na naganap, kundi parang inaayon lang talaga ng pagkakataon at mukhang kailangan kong tanggapin na may sumpa yata ang aming pamilya pagdating sa relasyon namin sa isa't isa. Ilang saglit pa lamang nang makaalis sila Kuya Ryan, Dennis at Mama upang mamili ng mga kailangan sa bahay, ay nagtungo na ako sa silid ni Papa upang hatiran ko siya ng pananghalian nito. Sa edad ko na 16 ay hindi pa rin ako nasanay na magsuot ng panloob, lalo na kapag nasa bahay lang ako. Hinahayaan lang din ako ni Mama at Papa na ganoon. Dahil sa isip nila ay wala namang mali siya sa aming magkakapatid. Yun ay kung alam lang nila ang tungkol sa amin ni Kuya Ryan. Nang ihatid ko ang pagkain ni Papa, ay tumabi ako sa kanya upang maglambing at iparamdam ang pagmamahal ko sa aking ama. Nakapadyama si Papa at Sando ng oras na iyon, habang ako ay naka-t-shirt at padyama din. Kagigising ko lang nung araw na iyon. Sa paglalambing ko kay Papa, ay nagawa niya akong yakapin. Marahil upang iparamdam ang pagmamahal niya sa nag-iisang anak niyang babae at prinsesa pa nila. Mahigpit ang yakap niya kung kaya't ramdam niya ang lambot ng aking hinaharap, lalo na't manipis ang suot kong damit. Balewala sa akin ang lahat ng iyon kung kaya't gumanti naman ako ng yakap. Mahal na mahal kita, Papa, tandaan mo yan, ha? Hiling ko sa kanya. Dahil sa sinabi ko, ay hinalikan niya ako sa noo, kasunod sa pisngi, at maya-maya ay dumampi ang labi niya sa aking mga maninipis na labi. Ang ganda ng aking prinsesa, ah. Mahal na mahal ka din ni Papa, okay? Parang nais kong maluha dahil alam kong maaaring hindi mauulit ang pagkakataong iyon. Napaluha ako sa sinabi ni Papa, sabay muling pagyakap sa kanya. Tahan na, Marga. Alam mo naman na ayaw kong makitang umiiyak ka eh. Inakbayan niya ako at tumabi ako sa kanya. Sumandal ako sa kanyang balikat at tumahan upang maging maayos ang lahat. Ninamnam ko ang pagkakayakap kong iyon kay Papa hanggang ipikit ko ang aking mga mata para sa panandali ang kapayapaan sa piling niya. Nakapikit pa rin ako nang maramdaman ko ang isang kamay ni Papa na nakaakbay sa akin, na tila may inaabot pero hindi ko pinansin. Hanggang sa maramdaman kong pumasok sa loob ng aking damit ang isa niyang kamay at unti-unting humahaplos sa tagiliran ng aking pakwan. Hindi ko ulit pinansin iyon sa pag-aakala
na baka hindi naman sinasadya ni Papa. Pero namulat ang aking mga mata nang bigla niyang ikulong sa palad ang kanang pakwan ko, na nooy wala ngang takip dahil nga hindi ko ugaling magsuot ng panloob. Nakuryente ako sa ginawa ni Papa. May kakaiba na rin akong naramdaman sa pagsapo niya sa aking pakwan. Napatingin ako kay Papa. Papa, gusto mo ba yung pakwan ko? Aaminin ko, nagulat din ako sa aking tinanong, pero may kuryenteng dumaloy sa aking katawan na siyang gumising sa aking pagnanasa. Oo anak, pwede ba? Kung ako lang sana ang masusunod, gusto ko makita ang tunay mong ganda. Sambit ni Papa, malinaw sa pag-unawa ko kung ano ang ibig sabihin ni Papa, kahit hindi katuwiran ang binitawan niyang salita. Yun ba ang gusto mo, Papa? Gaya ng sinabi ko, mahal na mahal kita, Papa, at gagawin ko lahat ng gusto mo. Sabay tayo sa kama at nanatili sa kanyang harapan. Mukhang nagulat si Papa sa sinabi ko at parang napanganga pa siya. Nagpaalam ako saglit at sinabi kong isasara ko lang ang pinto sa ibaba dahil baka biglang may dumating. Agad din akong bumalik sa silid nang maisara ko ang pinto sa baba at kasunod nun ay nilak ko ang pinto ng kwarto nila habang si Papa ay nakahiga pa din sa kama. Marahan akong lumapit kay Papa at unti-unti kong iniangat ang aking damit hanggang tuluyan ko nang matanggal. Titig na titig si Papa sa aking malulusog na hinaharap at isinunod ko ang aking pajama kasabay ng aking kulay pink na antis. Halos mapanganga siya nang masilayan niya ang naggagandahan kong tanawin sa harapan niya. Muling tumabi ako sa kanya. Hindi makakilos si Papa sa sandaling iyon, kung kaya't ako na ang nagtanggal ng sando niya at ibinaba ko din ang pajama nito. Tulad ng inaasahan ko, wala nga siyang suot na panloob, kaya bakat na bakat si Jonjon. Marga, hindi kita pinipilit, iha. Sabi ni Papa. Okay lang ako, Papa. Basta kahit ano gagawin ko para sa'yo. Alam mo naman na mahal kita, anak. Ayaw kong pagsisihan mo itong gagawin natin. Kahit kailan, hindi ko pagsisisihan ang mapaligaya ang taong mahal ko, Papa. Please, ako ang may gusto nito, okay? Hindi pa din siya kumikilos, kaya't nilakasan ko ang loob ko na abutin ang kanyang alaga na medyo maitim, kumpara kay Kuya Ryan na medyo maliit ng konti pero mas mataba. Maugat ang alaga ni Papa, pero hindi ako nandiri. Bagkus, lalo pa akong natuwa nung maisip kong hawak-hawak ko na ang pinakamamahal nitong alaga. Sinimulan kong laruin hanggang sa inilapit na niya ako sa kanya at sinimsim ng kanyang bibig ang aking matatamis na pakwan. Talaga namang halos umikot ang mundo ko sa galing ni Papa sa pagsibasib. Hindi tulad ni Kuya na palaging parang sabik at gigil. Si Papa ay banayad humaplos at kakaiba ang pagsibasib nito. Nakakakiliti at nakakapanabik. Kahit tanghaling tapat ay hindi namin alintana na naglalampungan kami ng ganoong oras. Patuloy ako sa pagmarcha kay Jonjon habang wala siyang sawa sa pagsibasib sa akin. Hinayaan ko na lang ang hilig ni Papa at nagpaubayan na lang ako ng todo sa kanya. Hanggang sa magsawa siya, ay dinala niya ang isang kamay sa aking lagusan at nakapanyang basang-basa na ito. Panay ungol ang maririnig mo sa loob ng silid. Palitan kami ng ungol
at wala kaming pakialam sa paligid namin ng mga oras na iyon. Hindi naglaon ay inihiga na ako ni Papa sa kama nila. Agad na pinaghiwalay ang aking hita at pumagitna na ang katawan nito. Maya-maya pa ay sinibasig na ni Papa ang bukana ko hanggang puntiryahin na niya ang pinakasentro kasabay ng pagpasok ng kanyang hintuturo. Papa. Marga, ang sarap ng bibingka mo, anak. Sige lang pa, kahit ano gawin mo, papayag ako. Laliman mo pa, please. Para mo ng awa, paligayahin mo ako, Papa. Yes, Marga, anak. Papaligayahin kita sa abot ng aking makakaya. Inaatras sa bantena ni Papa ang daliri nito sa aking lagusan, kasabay ng pag-agos ng aking masaganang likido. Maya-maya ay tinutok na ni Papa ang kanyang mahabang sandata sa malalim kong kuweba. Marga, anak, kayanin mo ito, ha. Ipapalasap ko sa iyo ang sarap ng pagmamahal ng isang ama. Basta dahan-dahan lang, Papa, at baka mapagod ka sa gagawin natin. Paalala ko kay Papa. Tinuraan pa ni Papa ang bukana ko sa bayhasa ng kanyang alaga, na talaga naman nagkakandaulol na ako na parang bubula na ang aking bibig sa kasabikan na mapasok ng aking sariling ama. Nauna po, Papa. Pasok ko na po si Junjun. Handa na ako. Marahang bumaon ang pinakaulo ni Junjun at parang batak na naman ang aking lungga. Dahil sa may katagalan na din na hindi ako ginagalaw ni Kuya Ryan. At ngayon lang ulit mangyayari sa piling ni Papa. Tumulak si Papa pasulong sa aking pagitan at kagat-labi kong sinalubong ang biyaya ni Papa sa akin. At heto na, ang sarili kong ama sa loob ng aking katawan at nakasawsaw na ang kanyang mahabang sandata na parang tagusan ang pakiramdam ko sa pagkakatuhog niya sa aking katawan. Marga, anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Papa. Yeah, I'm okay pa. Ituloy mo lang. Sagot ko naman. Marahang pagbomba at pag-atras abante ang ginawa ni Papa. Talaga namang tumirik ang aking mga mata sa paglasap ng laman ng aking ama sa kaloob-looban ng aking lungga. Papa, Papa, paulit-ulit kong naiusal sa bawat indayog ni Papa. Naririnig ko ding marahang humihingal si Papa kasabay ng mahigpit at madiin na paglalim niya sa aking kuweba. Marga, anak, mahal na mahal kita, alam mo ba yun? Sabi niya sa akin. Matagal ko nang pinapangarap itong murang katawan mo, anak. Laking gulat ko nang marinig ko ang sinabi ni Papa. Ang ibig palang sabihin, matagal na niya akong pinagnanasahang maangkin. Tanging ngiti lamang ang naisukli ko sa mga sinambit ng aking ama at kasabay nun ay naramdaman kong sumasalubong na din ako sa bawat ginagawang pagsulong ni Papa. Hindi ako makapaniwala sa resistensya ni Papa, lalo na nga at may iniinda pa siyang sakit sa katawan. Parang binata pa rin siya na tila nag-e-enjoy sa ginagawa nito. Marga, anak, bubuga na si Papa mo. Okay lang ba sa loob? Tanong ni Papa. Okay lang, Papa, basta ikaw. Tatanggapin ko ang ibubuga mong likido. Tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Sagot ko naman kay Papa. Anak, andyan na. Halos pasigaw na namutawi sa bibig ni Papa. Kasabay ng pagbuga ng kanyang likido sa aking sinapupunan. At hindi namin alintana ang maaaring mangyaring bunga ng aming mortal na kasalanang iyon. Nakailang ulit pa kaming nagpakasasa sa pagkakataon na iyon
at si Papa na ang kusang umawat sa akin dahil baka daw biglang dumating sila Mama. Naging napakasaya ko sa araw na iyon sa piling ng aking sariling ama. At talaga naman ipinadama niya sa akin ang pagmamahal ng isang ulirang ama. Makailang beses pang naulit iyon sa amin ni Papa, lalo na at wala sila Mama at ang aking mga kapatid. Lumipas ang 2 buwan ay dumating na ang pagbawi ni Lord sa aking Papa. Subalit para sa akin ay maraming magagandang alaala siyang iniwan sa aming pamilya. Lalo na sa akin dahil naranasan ko mapag-isang katawan sa aking pinakamamahal na ama. Hindi rin doon natapos ang aming relasyon ni Kuya Ryan. Para na kaming mag-asawa kung tutuusin dahil halos gabi-gabi na namin iyong ginagawa. Hindi nagtagal ay ipinaalam ko na din kay Kuya ang nangyari sa amin noon ni Papa at tila parang lalo pang ang tumibay ang aming samahan bilang magkapatid. Sa ngayon ay hindi na sila gaano kadalas mga bayo ni Mama at nabanggit ni Kuya Ryan na si Dennis naman daw ang naisturuan nito. Graduating na ngayon si Dennis sa elementarya at pinagpaplanuhan na naman daw ni Mama kung paano niya ito lapitan nang hindi mabibigla sa gagawin nito.